Hindi may kakaila ang malaking iginanda ng Boracay matapos ang rehabilitasyon nito noong 2018. Yun nga lang, nabawasan naman ang bilang ng mga bumibisita sa isla. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Marymon Reyes. Malinis at maaliwalas na shore at tree line, sariwang hangin at payapang beach life. Hindi maikakaila na paradise on earth talaga ang isla ng Boracay. Pero maganda man sa paningin ang mga pagbabago matapos ang rehabilitasyon, hati ang opinyon ng mga lokal at merchants pagdating sa tourist reception. Bumaba na raw kasi ang mga local at foreign tourists. Ay, marami dati kumpara sa ngayon. Oh, yun yung mahirap na dito, siyempre yung Palawan kasi mura, saka yung Bohol, di ba? So dito kasi mahal. So, dito naman kasi kaya mahal, siyempre, tinatawag siyempre yung island natin is sikat. Natural lang yun kasi alam niyo naman yung Boracay maganda eh. Mas maganda yung level up. Mahal din daw ang renta ng mga stall at wala na ang ingay ng nightlife. Kaya ang ibang business owners nagsilipatan na. It's very boring. Unlike before, the only one missing in Boracay right now is the nightlife. Ang dilim sobra. Asa na daw yung upo sila sa beach bed? Kakain sila under the trees, manonood sila ng fire dancing. We cannot offer that anymore. Nagigpit yung DNR. Sumobra sa rules and regulation, ang hirap mag-compete. Ayon sa Malay Municipal Tourism Office, higit 1.7 million ang bilang ng mga turista sa isla noong January to October taong 2024. 7,000 ang ibinaba nito kumpara noong 2023. Sa datos na ito, bumaba rin ang bilang ng international tourists na nasa higit 341,000 kumpara noong 2023 na higit 351,000. Pero para sa ilang mga turistang nakausap natin, it was awesome. I had a good time. The water felt awesome. Again, every time I come, I recommend everybody to go there. It's our first time in here, so it's a good. Sa ngayon kasi parang ang linis naman eh. Not like the naririnig ko, madumi sa Boracay. Kasi yung dati. I've been a lot of islands man sa Philippines, but Boracay is the best. ramdam na raw ng mga lokal sa isla na seasonal na ang pagdayo ng turista. Sa kabila nito, all year round pa rin naman daw ang good service na ibibigay sa mga bibisita. Nariyan pa rin ang water activities tulad ng parasailing, kayaking, photo opportunities sa mga sandcastles, at ngayon ay ang nauusong party boat kung saan marami kang makikilalang bago. Paalala lang nila sa mga dadayo. Dapat lang kung kalat mo, ilinisin mo. Kung may gasolina yan, nako, ibantayan mo yan mabuti. Bawal syempre magsiswimming ka na lasing, delikado. Kailangan mong i-manage yung expectation nila na yun na yung hindi na pareho dati. Hindi natin dapat kinakalimutan na panatilihin ang kalinisan at kagandahan ng ating mga isla. Dahil bukod sa tourist places ang mga ito, tirahan pa rin sila ng ating mga kapatid. Mobile journalist Marymon Reyes po, hatid ang muka ng balita. Pag-usapan pa natin ang turismo sa Boracay kasama si Mobile Journal Marymon Reyes. Marymon, kamusta yung dami ng turista nung pumasyal ka doon? Paps J, nandun ako, hindi pa siya kasing dami nung last time na pumunta ako. Pero ang sinasabi kasi nung iba, hindi pa raw peak season, baka raw around March, yung pagkamaaraw daw talaga, tsaka marami. Pero kung i-compare daw dati, yung normal na days nila, mas maraming tao pa talaga kahit hindi peak season. Okay. Marymon, tama ba na bawal yung mga beach chairs sa Dalampasigan at wala na ring nightlife? Yes, Pops J, kasi simula ng rehabilitation, yung shoreline, inurong na lahat. Okay. Pero may nakita ako doon, feel ko authorized sila na may ilang beach beds pa, pero malapit na siya doon mismo sa harapan ng hotel. Pero yung tree line hanggang shoreline, malinis na talaga yun. So kung merong gustong magpa-araw, maglalatag ka na lang ng towel mo, hihiga ka na lang talaga. May easement na tinatawag, yes, para makahinga yung isla. Okay. Dahil sa nawalang nightlife, saan na raw ba pumupunta ang mga turista ngayon? Yung iba, Pops J, unfortunately, pupunta sa ibang beaches daw in the Philippines. So kung magbabanggit lang tayo, iba sa patok kasi ngayon, Palawan, Bohol, Siargao. Yan yung laging sinasabi ng mga nakausap ko na kung hindi po sila dito, doon po sila pumupunta. And they understand naman daw, ganun talaga yun. Choice. Gaano karami naman yung naghahanap ng nightlife? Marami Pops J, marami. May nightlife pa rin naman, pero hindi na siya kasing ingay dati. Kasi dati, nung bata rin ako, nandun din ako sa Boracay, lahat ng fire dancers nasa labas, lagpas hanggang shoreline talaga. Pero ngayon kasi wala na, umurong na. So may fire dancing, pero doon na sa hotel proper niya mismo. Yung ingay ng mga bars, hindi na siya sobrang nakakabingi. And sabi ng mga nakausap natin, nung tumatambay tayo nung gabi, eto na po yung nightlife namin sa ngayon. Kung may tugtugan, eto pa rin. Pero hindi na siya kasing loud years before. Okay, sa ulat mo, Marymon, sabi ng mga residente doon, bumaba ang bilang ng mga turista.
Ano sa tingin nila ang dahilan? Yung iba, Pops G, kasi mas mahal na raw ang expenses pagdating sa Boracay compared sa ibang tourist destinations. Sa side naman ng ibang merchants, ang sinasabi nila, mataas na rin yung cost of staying there, yung renta doon sa mga stalls nila. While the others naman, kasi nga wala na raw doon yung nakagawian na Boracay dati. Pero since ngayon naman kasi mas family-friendly na siya, gusto naman ng mga may bata, may mga kasamang anak, mga pamangkin, kasi mas nakaka-relax daw sila. And yun naman yung hinahabol nila sa Boracay. Okay, sa opinion mo at mga nakausap mo, Marymon, gaano kataas ang tsansang babalikan ninyo ang isla ng Boracay? Common lang yung sinasabi nila. Kanya-kanyang preferences yan. Pero once you experience Boracay, hindi na raw mawawala sa'yo na parang gusto mo pa rin subukan ulit si Boracay kahit na-try mo na siya for once. Iba pa rin yung sand, eh, no? Yes, Pops G. Maganda yung sand. Okay, maraming salamat, Mobile Journal, Marymon Reyes.